Nasubukan mo na bang mag-ani ng isang palayan na puno ng mapanirang mga damo sa iyong mga palay? Sapagkat alam mo, napakahirap paghiwalayin kung alin ang tunay na palay at alin ang damo, lalo na kapag ito'y halos magkahawig na ang itsura. Ano po? At ganito po ang larawan na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaliwanag ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, kapatid, sa video ito, pag-usapan po natin ang isang talinhaga o parable ng Panginoong Hesus sa Book of Matthew chapter 13. At paliwanag na rin po ang buong context ng chapter. Dito po sa chapter 13, mga kapatid, nagturo ang Panginoong Hesus gamit ang mga talinhaga o parables tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit bakit po ba parables o mga talinhaga ang ginamit niya? Sapagkat sinasabi po ng ating Panginoong Hesus din sa Matthew chapter 13 verse 11, pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ano po ang ibig sabihin dito, kapatid? Ibig sabihin po, ang layunin po ng ating Panginoong Hesus sa paggamit niya ng mga talinhaga ay para mahayag po kung sino ang may pusong bukas sa Diyos. Sapagkat ito'y mauunawaan po nila. Pero yung mga taong matitigas ang puso ay mananatiling bulag sa katotohanan. At ang isa po sa mga talinhagang ito ay yung tungkol po sa mga damo at sa triguhan. Ano po, mabasa po iyon sa Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Ano po, sinasabi po doon ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit isang gabi dumating po ang kaaway at ito po'y naghasik sa kanyang bukid ng mapanirang damo at tumubo po ng sabay ang mga trigo at ang mapanirang damo. Nakita po iyon ng mga utusan at sinabi sa may-ari ng bukid na nangyari. At batid po ng may-ari ng bukid na ang kaaway ang naghasik ng mga mapanirang damo doon sa kanyang bukid. At mababasa po doon sa 28 to 30 na gusto po sana nang bunutin agad ng mga utusan ng mga damo. Ano po, ngunit ang sabi po ng may-ari sa kanila, hayaan na lamang ninyong lumago ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. At sinabi niya po dito na sa pagdating ng anihan, ay sasabihin niya sa mga tagapag-ani na ihiwalay ang mga trigo at mga damo. Ang damo ay bigisin at saka sunugin, pagkatapos ang mga trigo naman ay iipunin sa kamalig. At itinanong po ng mga alagad ni Jesus sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng talinhagang iyon. At ipinaliwanag po mismo ng Panginoong Jesus ang kaluhugan nito. Mababasa po natin yun dun sa chapter 13 verse 36 to 43. Ano po? Sabi po ng Panginoong Hesus dito, ang naghahasik po na tinutukoy sa talinhaga ay ang anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang bukid naman po ay ang sanlibutan ito, ang mundong ito na ating ginagalawan. Ang mabuting binhi naman po ay ang mga tunay na lingkod at anak ng Diyos. At ang mag-aani naman po ay ang mga anghel ng Diyos. Ang damo naman po ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway naman po na tinutukoy doon ay si Satanas at ang anihin po na tinutukoy dito ay ang katapusan ng panahon o ang end of the age. Ano po? At sinasabi po ng Panginoong Hesus dito, dun sa Matthew, dun sa verse 41 to 42 na sa huli po pagdating ng katapusan ng panahon ay uutusan niya ang kanyang mga anghel na paghiwalayin ang mabuti at masama, ang kanyang mga tunay na lingkod at ang lingkod ni Satanas. At dito po, sa darating na paghuhukom, sinabi po na itatapon po ang masasama sa naglalagablab na po at doon ay mananangis at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga tunay na lingkod ng Panginoon na gumagawa ng matuwid at sumusunod sa kanyang kalooban ay magliliwanag ng parang araw sa kaharian ng Diyos Ama. At ano po ang katotohanan at mensahe ng Panginoong Hesus dito, kapatid? Una, na magkasama pa po ang mabubuti at masasama ngayon dito sa mundo. Kasama pa ang mga lingkod ng Panginoon at ang mga lingkod ng kaaway dito sa sanlibutan. Ano po? At ang totoo naman, kapatid, ano mo, may mga tunay na believers at may mga unbelievers pa po dito sa mundo. Pero parang sa ano po yan, palayan, ano po? Magkahalo po ang mga trigo at ang mga damo. Ganun din po dito sa mundo. Hindi po lahat ay lingkod ng Panginoon at tunay na anak ng Diyos. Pero bakit nga po ba hindi pa agad inalis ng Diyos ang masama? O bakit hindi pa niya inaalis ang masasama dito? Ito po ang pangalawang mensahe, kapatid. Sapagkat mahaba po ang pasensya ng Diyos at patuloy pa niyang pinaparanas ang kanyang habag, awa, biyaya at pag-ibig sa buong sanlibutan. Hindi po agad hinuhusgahan ng Diyos ang mundo dahil binibigyan pa po niya ang lahat ng tao ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa kasalanan at tumanggap kay Kristo.
Kaya nga po, sabi dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Malinaw kapatid. Kahit hindi pa po tinutupad ng Diyos ang lahat sapagkat nais pa po niya ang maraming puso, buhay at kaluluwa na maligtas. Ano po, hindi po siya padalos-dalos sa paghatol dahil ang gusto niya po ay marami pang maligtas. Marami po pong makatanggap ng kaligtasan. Pero hindi po ibig sabihin nito kapatid ay wala na pong judgment na mangyayari. Dahil sabi po sa pangatlong mensahe na may darating na paghuhukom at paghihiwalay sa masama at sa mabuti. At ito po ang pinakaseryosong katotohanan kapatid. Sabi niya po dito, darating ang araw na paghihiwalayin ang mabuti at masama. Ang masama ihahantong sa kaparusahan at ang matuwid ay magliliwanag na gaya ng araw sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, alalahanin po natin ang nangyari po sa panahon ni Noah. Mabasa po natin yon sa Book of Genesis chapter 6 to 7. Ano po? Nung nagbigay na ang Diyos ng panahon sa mga tao, ngunit hindi po lahat sila'y naniwala at dumating po ang judgment. No, naligtas po ang mga lingkod ng Diyos, ngunit napunta po sa kapahamakan at kamatayan ang masasama. Ganoon din po sa hinaharap kapatid at mas matindi pa. Darating ang araw na wala na pong second chance. Wala na pong pagkakataon sapagkat ibinigay na ng lahat. Binigay na ng Diyos ang lahat sa bawat isa. Kaya ang tanong ngayon kapatid, ikaw ba isa sa mga trigo o isa sa mga mapanirang damo? Hindi po ito base sa itsura natin kapatid. Hindi po ito base sa mga mabubuting gawa natin. Hindi po ito base sa sinasabi ng ibang tao. Kundi ito po ay base sa tunay na relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. At ito ang pang-apat at panghuling mensahe kapatid ng Panginoong Hesus, ang susi sa pagiging tunay na trigo. Hindi ka magiging isa sa mga trigo dahil mabait ka lang. Hindi po. At hindi mo po kayang maging trigo sa pamamagitan ng sarili mong kakayanan o pamamaraan. Dahil ang sabi po sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Napakalinaw kapatid. Kung hiwalay ka sa Panginoong Hesus, wala kang kayang gawin na kahit ano. Ngunit kung ikaw ay tunay na kay Kristo, kapatid, napakalinaw ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is new creation. Dahil ang tunay na anak ng Diyos kapatid ay yung may tunay na relasyon kay Kristo. Kahit malinaw, ano po mga kapatid, na hindi po habang buhay ay magkasama ang mga trigo at ang mga damo. Dahil darating po ang araw na ihihiwalay ng Diyos ang tunay na sa Kanya at ang hindi. At sa araw po na iyon, kapatid, hindi na po mahalaga kung ang anumang mga bagay, ang anumang karangyaan, katanyagan, kayamanan, o anumang estado mo dito sa mundo. Kundi ang katotohanan po ng puso mo sa harap ng Panginoong Hesukristo. Kahit itong hamon sa atin, kapatid, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin ang patuloy pang ibinibigay ng Panginoong Hesus na biyaya, awa, habag at pagkakataon. Siguraduhin mo, kapatid, na ikaw ay tunay na kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Magsisi ka, sumampalataya ka at sumunod ka sa Kanya. Ngayon po, hindi po mamaya, hindi bukas. Huwag mong ipagbaliban, kapatid. Gawin mo ito habang may oras pa at ito ang tamang oras, kapatid. Habang hindi pa dumarating ang anihan na malapit na mong mangyari. Dahil sa huli, kapatid, ang tunay na trigo lamang ang makakasama at magliliwanag sa kaharian ng Diyos. Amen?